Ano? Dito mismo? Gagawin ako i-up ko lang. Pagkatumis. Grabe na yun sir. Ganda po ng tao. Kakaano lang din po niya, Dok, kidney biopsy nung kailan din? February. Dito lang. Right po na dito rin po lang. Dito rin nila. Hi mga seswang! So ayun, today is na-discharge na kami. So hindi na rin kami masyado nag-vlog. So ayun, actually dumaan din kami ng simbahan sa Baclaran Church. And ayun, kasama namin ngayon si Mama Vicky. So ayun siya, pagoda rin siya. Ang talk show na yun siya. So ayan ang talk show si Mama Vicky. So ayun, actually mga seswang, ayun first time ko ma-experience yung pain na yon kahapon. So, sobrang sakit talaga siya and biglaan lang din. Actually, nung umalis kami nung bahay, nung mga ano na yun, araw na yun, wala pa akong nararamdaman. And hanggang sa, yun nga, yung papalapit na kami doon sa mismong branch, and then yung nandun na kami mismo, talagang umaano na siya, tumutodo na yung hilab ng ano ko, tiyan ko. Hindi siya yung mismo sa tiyan, yung sa ilalim ng tiyan. So ayun, connected daw kasi yun kapag sumasakit na. So kaya daw siya sumasakit ng ganun is yun nga daw pass out ba? Tawag doon? Nagpa-pass through na daw yung bato. Ayan, kasi nga meron din ako, 'di ba? Kung natatandaan nyo before yung sinabi ko kung ano yung sakit ko, may mga bato nga na nakita doon sa kidney ko. Pero mga maliliit lang naman, hindi yung mga malalaki. And isa din yun sa pina-check din namin kasi ayaw din namin talagang yun nga yung maging cancerous siya. And ayun, hopefully, and nakita na din namin na hindi siya cancerous, and ayun, kailangan lang din talaga siyang ma-flush out, ganun. And yun kahapon, yun yung time na siguro gusto na siyang lumabas kasi nga kaya ganun yung sakit ko, namimilipit talaga ako at hindi ko siya ma-identify kung saan yung masakit sa akin. Basta hindi, wala sa likod kasi pinukpok na rin yung likod ko. Hindi ko alam, basta alam nyo yung feeling na nasipa or na tamaan yung balls nyo. Ayan, sa mga lalaki. Ganun yung feeling niya. Tapos, alam nyo yung parang umaakit yung sakit. Ganun, as in, namimilipit ako. Tapos, pinipindot-pindot ko. Hindi siya yung masakit na ganun. Basta nandun siya sa part ng private part ko siya. Doon siya talagang naghihilab. And isa pa, ang inaano ko pa nun, yung kumbaga, yung suspect ko, baka mahigpit lang yung underwear ko. Tapos yung ginaganong ko, hinihipo ko yung underwear ko, parang hindi naman siya. At saka, underwear ko na talaga yun. Tapos, yun nga, maluwag siya, hindi siya yung sobrang sikip. Sabi ko, baka sa pants ko kasi yung pants ko, hindi siya maluwag. Medyo masikip siya, pero hindi siya yung super sikip. So, tinanggal ko yung botones niya, binuksan ko yung zipper. Sabi ko, parang ganun pa rin, hindi nawawala yung sakit. Tapos parang tumutodo siya hanggang sa nagubad na ako sa sasakyan. Hinubad ko na, as in, kasi sabi ni mo, try mong hubarin, baka mawala yung sakit. Kasi ang sinasabi ko sa kanya, parang ako nabibetlogan or kaya acid din. Basta alam niyo, hindi ko siya ma-identify kung anong klaseng sakit siya nun. Tapos yun nga, mga ilang oras din ako nakahubad. Ganun pa rin siya, namimilipit pa rin ako, ganyan-ganyan. Tapos parang umaakit nga. Tapos biglang, yun nga, ano na rin ako, nag-decide na siya na isugod ako kasi ibang level na rin yung sakit. Tinatanong niya na rin ako kung anong klaseng sakit, pinaparate niya, 1 to 10, gaano kasakit yung naano mo, nafe-feel mo. Sabi ko mga 7, tapos parang pa 8 siya, 10, ganyan. Basta sumasakit talaga siya at hindi nawawala. Siguro sabihin natin mga 2 oras akong nagtiis sa sakit na yun. Kasi nga, sabihin natin yung papunta kami kumbaga nasa biyahe kami, papunta ng cafe mo, medyo sumasakit na siya. Tapos nung nandun na kami mismo,
nandun na kami mismo sa cafe mo, na ang sakit na talaga niya. Tapos yung nasa sasakyan niya, sabi ko mo, sasakyan mo na ako ganyan kasi ibang ano na talaga, level na yung sakit. Lumilipit na ako, maya-maya pumasok si Mo. Tapos yun sabi niya na i-ano na daw, dali niya na ako sa hospital and nagaano pa siya kung sa Cavite ba or sa Makati. Kasi nga, kapag sa ibang hospital pa, syempre panibagong test na naman yung gagawin, panibagong, alam niyo yun, kasi kumbaga wala silang ano, kumbaga records nung mismong medical history ko. So sabi niya, ano, sa Makati na lang para mas maganda. Yun, nagsabi ko, sige, kaya ko, tinitiis ko na lang, ilaban natin sa Makati para wala na masyadong chichiburichi, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, inaano na nga, na find out na nga doon na ano na daw, umaano na daw, lumalabas na daw yung mga bato sa kidney ko. And ayun nga mga seswang, mayroon na ngang bumabara. Kaya yun yung nagaano ng pain sa akin. Kumbaga, eto yung daanan ng ihe. Tapos may bato na bumabara dito na parang pilit bumababa. Tapos syempre, bato yun. Tapos sumaano daw siya, kumbaga nagkakaroon ng sugat kasi nga bumabara siya nandoon. Kaya yung sakit na yun, yun yung nararamdaman ko. So bandang left ata yun or right. So parang left ata kasi yung left, yun yung masakit sa akin. Kasi ginawa nilang test, tinest nila yung urine ko tapos doon nakita nga na merong dugo din sa urine ko pero hindi siya yung visible sa normal na tingin. Kumbaga microscopic, basta doon microscopic daw nakita na meron nga daw blood doon sa urine ko na nakita. So yun daw yun, nagkakaroon ng sugat yung ano, kasi yung bato na bumabara. So ganun pala yung feeling, as in sobrang sakit niya talaga kasi ibang pilipit talaga yung naano ko. And may man nga nagko-comment din na doon daw yung sakit ko nanggagaling sa kidney biopsy. Hindi po kasi yung kidney biopsy ko bandang right po siya. Tapos yung sakit na na-feel ko bandang left po. So yun nga, hindi siya sa kidney biopsy and may nagsabi din na kaya tumaas daw bigla yung creatinine ko. Hindi ko rin alam kung bakit biglang tumaas yung creatinine ko. Hindi na rin talaga ako makain ng mga meat. As in, ano na ang kinakain ko na lang, yung gulay, tapos mostly yung fish at yung chicken breast. Yun lang talaga yung kinakain ko. So kaya nagulat din kami bakit biglang taas din yung creatinine ko. So yun nga, may mga binigay din gamot sa akin like yung losartan. And ang pag-take ko nun is kapag nag 100 up yung aking blood pressure, kailangan kong mag-take nun. So, ayun, may mga times kasi na mataas yung ko nun, blood pressure, kaya tinitake ko yun. Kahit sabi mo isang lang, kunyari 101, tinitake ko na yun. So, yun, di ko rin alam kung baka galing din doon. Ang sabi ng nephro ko is ipapahinto na muna yung dalawang yon, yung losartan at saka yung isang gamot. So, yung ibang mga naman, gamot is continuous pa rin na kailangan kong i-take. May mga additional lang din na binigay gawa nga ng nung tayo na emergency. So, ang inad is yung sambong at yung yung antibiotic. So, yun yung dalawang inad. So, binawasan ng dalawa, dinagdagan din ng dalawa. So, bale, yun nga. So, para siguro maka-help yung sambong para lumabas na yung mga bato dito sa akin. Kidney stone. So, yun nga. Ngayon, wala na akong nafe-feel na sakit. Siguro lumabas na siya. I think. Sana lumabas na kasi hindi namin nakita. So siguro sumabay na lang siya dun sa mga inihi ko. So yun lang. So sana wag na bumalik yung sakit na yun kasi hindi ko talaga siya carry. Hindi ko kaya. Sobrang sakit talaga niya. As in, hindi ako makakatulog. Pero nun nga, yung kinabukasan, medyo sumakit din siya. Pero hindi siya yung sakit na katulad nung una.
Tapos yun, siguro na ano ko na siya na-flash. Alam nyo ba mga seswang during that time, as in pinapag-pray ko na lang na sana mawala yung sakit na yun kasi yun talaga yung pinaka-worst pain, pinaka-worst na masasabi ko na sobrang sakit na naramdaman ko as in. Kasi nung kidney biopsy, masakit siya pero kung i-compare ko yung dalawa, mas masakit talaga yung naramdaman ko yung yung lumalabas na yung mga kidney stones ko and talagang pinagpipray ko talaga na sana mawala na yung sakit kasi grabe talaga yung sakit mga seswang, hindi ko siya maipaliwanag. Kumikirot talaga siya ng mapapa level 10 yung sakit. So, yun nga, thank you Lord dahil biglang nawala din siya yung sinalpakan ako bigla nung paracetamol. So, yun yung isa sa nakatulong. Siguro half nun, kasi parang isang bag siya. Tapos naubos ko ng half, dun na nawala yung sakit. So, hindi naman siya yung agad-agad pag tinusok ay nawala. So, yun nga, sobrang thankful talaga sa lahat ng mga doctor na nag-assist sa amin that time kasi as in hindi ko alam talaga yung mafe-feel ko kung hanggang kailan yung sakit na yun na mararamdaman ko. So ayan, thank you so much. Ayan, sa lahat ng mga attendant, sa lahat ng mga nurses, na mga nag-assist and doctor nung time na yon. And syempre sa nephro ko, ayun, thank you so much Doc Katibog. Ayun, pati pinuntahan niya kami talaga mismo sa emergency room para kamustahin. And ayun nga, ipaliwanag kung bakit nagkakaroon ng ganong sakit. So thank you so much Doc. Ayan, love na love mo talaga kami. And sobrang love ka din po namin. So talagang ko talaga yung nephro ko kasi talagang pinupuntahan talagang inaalagaan yung pasyente. So sana Doc maraming kagaya mo pa kasi maraming mga may sakit sa mundo na kailangan din ng mga ganong treatment. So thank you so much and pinagpipray ko din na sana lahat ng mga nahihirapan, lahat ng may sakit, lahat ng mga nagdadialysis medyo gumaan yung pakiramdam and yung bigat na nararamdaman nila. And yun din talaga yung isa sa pinag-pray ko nung nagdaan kami ng Baclaran Church kasi bago kami umuwi, dumaan muna kami ng Baclaran Church. Pinag-pray ko hindi lang ako na may sakit kundi yung mga kagaya ko na may mga CKD, yung mga nagdadialysis, lahat ng may sakit sa mundo, pinag-pray ko hindi lang para sa akin kasi alam ko na merong may mas mabigat pa na sakit na may dinaramdam ng compare sa akin. So, ayun, Lord, sana pagalingin nyo na po kaming lahat and tanggalin nyo na po yung bigat na nararamdaman namin. And alam nyo ba mga seswang, hanggang ngayon hindi ko rin maintindihan. May mga tao talagang na nagsasabi na OA ako. Hindi ko kasi siya ma-explain at saka hindi naman tayo pare-parehas. 'Di ba? Kasi may mga taong mabilis tanggapin na ganon, pero may mga ibang tao naman na sobrang big deal sa kanila kahit sabihin mong CKD stage 1, CKD stage 2, or CKD stage 3 pa lang. Kasi pag nandun ka mismo sa sitwasyon na yun, hindi mo alam kung anong mga mangyayari kasi hindi mo naman hawak yung kalusugan mo or yung buhay mo. So, syempre, kapag may mga ganong staging ka na, sobrang stress, sobrang bigat yun, lalo sa kalooban, 'di ba? Kahit sabihin mong nalaman mo siya, buti nalaman mo na ganon, pero iba pa rin talaga kapag nandun ka mismo sa sitwasyon na yun. Yung ikaw na yung mismong may sakit na ganon, na may stage 3A, sobrang bigat talaga. Hindi siya ganun kadali na sinasabi ng iba na ang OA mo, ganyan-ganyan, 3 ka pa lang naman, ano pa yung mga nagdadialysis. Oo nga po, pero hindi po tayo pare-parehos or hindi tayo same, pero yun lang, sana po is wag nyo pong i-invalidate ng feelings ng ibang tao kasi hindi natin alam
yung sitwasyon nila at yung nararamdaman nila. So ang gawin na lang natin kung hindi man tayo makakatulong or hindi man tayo makakapag sabi na mga magaganda, ay mabuting scroll out na lang natin. And sa mga nagmamahal po sa amin, sa lahat ng mga nagsusupport, sa lahat ng mga nagme-message sa amin, maraming salamat po kasi sobrang laking tulong po ng prayers sa amin and yung mga message po ninyo, dahil sobrang yun po yung isa sa mga pinagkukuhanan namin ng lakas aside po sa mga family namin, sa mga mahal namin sa buhay, yung sobrang laking impact po ng message nyo po. Thank you so much. So ayun guys, finally nakabalik na kami ng bahay and ayan, actually hindi na kami nakapag-vlog. Bumisita din kami dun sa may pinapagawa naming bahay para at least ma-check ni mo kung ano na yung update. Sabi ko nga wag na munang dumaan dun para hindi siya ma-stress kasi honestly nai-stress din siya dahil alam mo yun, unti-unti lang din yung progress na nakikita namin kasi ako actually everyday bumibisita din ako doon sa may bahay and nagpumilit siya na bumisita. So, ayun, after namin magbaklaran church is dumiretso na kami doon sa may bahay. And currently, nagpapahinga na siya. And kakatapos lang din niyang uminom ng kanyang gamot. So, ako naman guys, ngayon is actually tinigil na namin yung meal prep na ina-avail namin kasi actually aside from medyo pricey din siya, parang napapansin ko is parang nag-gain ako ng weight pa unti-unti din and right now alam ko naman na actually yung mga food na kailangan kainin mo, mga dapat at saka hindi dapat, and kinonsult ko na rin yun sa kanyang dietitian. Yun nga, naka-renal diet siya pero may mga restrictions pa rin and in moderation pa rin yung kailangan niyang makain. So, yun pala guys, yung last vlog na emergency si Mu. May mga nag-comment kasi doon na pinakain ko daw si Mu ng burger. So, actually hindi po yung burger. Subway po yun. So, healthy pa rin kahit papaano. Actually, pinaalam ko yun sa may doktor na nandun and nag-agree naman sila, umokay naman sila as long as walang mga sauces and yung gulay lang na nandun is yung pipino, ano pa ba, lettuce, yun lang, and then yung chicken naman guys is actually pinatap ko ng ng tissue para hindi siya masyadong malasa. So ayun, wala na kasi akong choice during that time kasi medyo gabi na. Imbes na bilan ko siya sa other stores, naghahanap sana ako ng lugo pero unfortunately wala dun sa Makati yun. So I decided na yun na lang pero pinaalam ko naman siya. So anyway guys, ngayon isinihintay ko na lang actually yung isda. Ayan, so actually ito yung isdang pin-repair ko kanina. Nag-steam lang ako ng tilapia. So usually ganito yung ginagawa ko sa kanya. So kung makikita nyo guys, may dilaw-dilaw kasi nauna na ako nag-steam ng gulay. Yung nagawa ko na guys kanina is itong chicken embutido. So ayan, ang cute nito guys. So ayan, na-prepare ko na rin to. So tatlong ganito yung inano ko, pin-repair ko. Kanina kinainin mo yung isa and then yung isa is nandoon sa may freezer kasi nga gumagawa na ako ng food ni mo para bukas. So actually, dalawa ning na-prepare ko. Hinihintay ko na lang yung isda kasi ito yung para tomorrow. So, yan. Ito yung inano ko. Bumili din ako, guys, actually, ng mga ganito na lagayan. So, ito yung sinasabi ko, guys, sa inyo na chicken embutido. Meron lang siyang onting bell pepper, paminta, tsaka garlic. And then, meron siya ditong broccoli na may onting patatas. Na may onting carrots. And then, itong rice. So, ito namang sunod natin for lunch is, meron siya ditong chicken din. Ayan, hindi siya honey. So, lemon buttered chicken. So, actually sa olive oil lang to and then lemon, nilagyan ko lang siya. And then yung binigay na seasoning ni Miss A. And then meron siyang bok choy dyan, na pechay, and then carrots.
So ito na lang isa ang waiting tayo. Kasi iniintay ko pa guys matapos yung ating pinapakuluan. So actually kakatapos ko rin guys mag-juicer. Ayan, ito oh. Ayan. So ito na yung aking ampalaya. Ito oh. So, ampalaya juice. So, everyday ko siya iniinom din. Pero hindi naman yung sunod-sunod na everyday kasi ang lakas din siyang makaano ng tiyan. So, parang lagi akong tinatawag lagi ng CR. So, ito is good for 1 week naman na tong juice na to. So, isang ganito lang baso iniinom ko everyday, empty stomach. Pero kay mo, bawal kasi to. So, kaya ako lang ang umiinom nito. So, yan lang. So, waiting na lang ako guys na matapos ito. Itong ini-steam ko kasi ini-steam ko lang siya, nilagyan ko lang siya ng garlic, luya, sibuyas, paminta. Tapos yung sinuggest ni Ate Lynn na ayan, pink salt or Himalayan salt ba to? Pink Himalayan salt ba to? Tama ba yan guys? Ayan. So, ito na yung ginagamit namin ngayon. Kasi ito yung dati namin ginagamit guys. Although ano pa rin naman, in moderation, onti lang. So ito. So pinalitan ko na siya ng ganito. Ayan. And sobrang laking tulong nito oh. Yung mga seasoning ni Miss A. Ayan. Lalo tong parsley. Tsaka yung Italian seasoning. Ito yung madalas na gamit ko siya. So kaya, thank you so much Miss A. And actually, hindi na kami nagkita ni Miss A dahil nga, nung time na na pauwi na siya, actually, the day before siya umalis, or 2 days before siya umalis dito sa Pilipinas, papuntang US, is pauwi na siya. Safe Miss A and sa aming US family and maraming salamat sa pagsuporta niyo po sa amin and from the bottom of my heart, hindi ko na kayo may isa-isa. Kay Ninang, ayan, maraming salamat din. And update kay Mo, so pinapabalik siya ng kanyang nepro ng after 1 week. And we'll see kasi may pinapa-repeat lab test siya and to be honest actually, baka ipagawa na lang namin sa labas yung mga laboratory. Kasi actually nag-inquire din ako na mukhang mas mura nga sa labas. Kasi yung convenient ba na nandoon na, ganun. Pero ayun, nandyan na yan. At least we still have options, di ba? Para mag-outsource sa iba. So bukas yun, gagawin yung mga repeat lab test ni Mo. And then by Thursday is kikitain ulit namin yung kanyang nephro. So, yan, gamit ko pa rin to. Kasi every time na lalabas kami, yan, nilalagay ko lang din dito. Ayun. So, maraming salamat again sa lahat ng mga prayers nyo kay mo guys. And, sa mga nambabash dyan, bahala na po kayo dyan. Let's continue praying para kay mo guys. Sobrang laking tulong nun. And, ayan, especially sa kanya, emotionally, physically, syempre alam kong napapagod din siya, ganyan. Kaya, tinutulungan ko siya na mag-vlog. Ayun, kahit papaano, itong pagpa-vlogging is para at least magbigyan din kayo ng update sa mga nagaganap sa amin, kay mo. And at the same time, syempre, nakakatulong din sa mga medical expenses para kay mo. It doesn't mean na may business kami na, alam mo yun, na nagra-run, ganyan, but not all the times is good, diba? Alam mo yun. So, it happens sa mga businesses. Kaya, ayun, maraming salamat again, sa lahat ng mga sumusuporta, nanonood, and mga nagme-message para kayo. So, ayun. Tapusin ko lang to guys, and magpe-prep na rin ako para magpahinga. Kasi time check, it's already 9 p.m. na. So, bukas maaga kami. 6 a.m. dapat nandun na kami sa diagnostics. So, bye-bye. Seswang, good morning. So, ayan. 1 week na since nung na-emergency tayo and ito yung aming lab test again. And so actually, we decided na
ipagawa na lang yung mga lab test ko sa labas. And dahil 'di ba yung last lab test natin sa Makati medyo malaki-laki yung inabot. So marami ding mga nag-comment sa inyo na sa ibang hospital na lang ipagawa kasi sobrang laki and sobrang mahal nga daw doon. So ayan, we decided na dito na lang within Cavite para hindi na rin kami masyado lumayo, hindi na masyado magbiyahe ng mahaba-haba. So ayan, hoping and praying na maganda yung mga result ng lab test na gagawin sa akin kasi medyo marami-rami din ito. 'Di ba? So, kasi yung last na kinuha sa akin parang 25 na vials ata yun. So, this time hindi ko alam kung ilan, pero medyo marami-rami din. So, nakapag-fasting din ako. So, wala din akong food intake. Pero pwede daw ng water. Pero hindi na ako masyado uminom ng tubig, di ba? Para mas accurate yung makuhang result sa akin. And ayun, ang mga kinakain ko naman, hindi naman ako nag-meat, hindi na more on fish, at saka yung chicken breast, and mga vegetables. Yun yung, at saka si Muna din yung nagpe-prepare ng food ko kasi, diba, kasi nagulat din kami na biglang taas yung creatinine ko. Simula nung may mga changes kaming mga ginawa. So, hindi namin alam kung saan nanggagaling yon, pero we decided na bumalik sa una. Yung si Mo yung nagpe-prepare ng food ko and yung ibang mga dinagdag na food, yung ibang dinagdag na mga medicine, in-stop. So, titignan natin kung medyo okay yung ating Rhea. Pero praying na sana maganda ang mga result na makuha sa lab works ko ngayong umaga. And ayun, so ipag-pray nyo rin ako mga sis, diba? Kasi very good na tayo. Hindi na tayo talaga kumakain ng mga bawal. And simula naman nung na-diagnose tayo na may CKD tayo, inano na talaga natin, kinancel na natin yung mga bawal, yung mga red meat, yung mga salty food, mga fast food, and basta yung lahat ng mga bawal, hindi naman na natin tinitake. 'Di ba? Kasi si Muna din yung nagpe-prepare ng mga food na kakainin namin. Mas okay na din yun, at least alam niya at alam namin kung ano-ano yung mga ingredients na ilalagay. So, yun. Actually, parang wala namang masyadong ingredients nilalagay kasi nag-less talaga ng lasa. Mas okay na din yun kasi nga, 'di ba? Biglang taas din yung Rhea natin. So ngayon, sana maging okay. Na lang namin kayo later mga sis kasi medyo malapit-lapit na rin kami sa hospital na ipapagawa namin yung mga lab works. And ayun, medyo mura-mura dito. Sobrang laking difference kasi tinawag na din ni Mo doon sa Makati. Kumbaga, pinacompute niya na yung total kung magkano aabutin yung mga lab test na gagawin sa akin. And ayun, kinumpare niya and mas mura nga dito. Sobrang laki nga at sobrang mahal doon sa Makati. And ayun, basta dito na lang namin dinicide na ipagawa para mabilis na lang within Cavite. After nito, makabalik na kami. Diba? So, ayun, update na lang namin kayo later mga sis. Bye! So, ayan mga seswang, finally, dito na kami sa High Precision and mura nga lang dito mga ses. So, nakapila na din kami. So, ang turn ko siguro 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 pa before yung turn ko. So, nakapag-fill up na din kami. Payment ko na before extraction. Nakakakaba na naman dahil medyo marami-rami naman ang kukuning dugo. Pero isa lang ang pinagpipray namin na sana maganda yung mga result na lalabas. Kinuha na din namin yung result kasi nakapag na din kami dito 2 beses na nakapag-laboratory. Nawala kasi yung copy. Pero may record naman dito and ay nakapag-hingi kami ng copy. And na-find out namin doon ang Rhea ko is 1.60 lang. So, ang taas ng in-spike niya. Pero nung January pa yun. So, ngayon, medyo tumaas. Pero sana bumalik sa dating mababa, 'di ba? Kasi, yun ang isa sa pinagpipray namin
yung mga matataas like yung Freya is bumaba na, bumalik sa normal. And ayun, para hindi na kami masyado mag-isip pa. So, ayan mga saswang, nakauwi na kami and ayan, eto na yung ating food na pinipare ni mo. So, meron tayo ditong steam bok choy, steam cauliflower ba yan? Tapos, steam carrots. Tapos, meron din ditong chicken breast. Anong ginawa mo sa chicken breast? Sauté with no added preservative. Magi. And then, meron din tayo ditong side ng cucumber and rice. So, ayan. Kain agad kasi nga, kailangan ko pang uminom ng gamot kasi nag-fasting ako. So, wala naman palang fasting. Pero okay na din yun para, di ba, mas ano yung makuhang result sa atin. So, anyway, ayan, nagkanin tayo kasi medyo marami ang meds natin na iti-take ng morning. So, kaya kailangan medyo marami ang laman ng tiyan. Kasi kung hindi, maglalaban-laban ng mga gamot sa loob. At magkakaroon ng paghapdi ng tiyan. So, kain na tayo. Tadaikimasu. So, ayan guys, tomorrow din is yung follow-up check-up ko. And tomorrow din daw, may result na. So, ayan, sana maganda ang mga result na makuha sa ating lab work. Diba kasi, hindi naman na tayo kumakain ng mga bawal. Lahat ng kinakain natin is hindi talaga yung usual na kinakain natin before nung medyo okay pa tayo. I mean, yung hindi pa tayo nadadiagnose ng CKD. So, kasi yung na-diagnose na tayo, talagang wala na yung mga nakasanayan namin kainin before, hindi na namin kinakain. As in, tinanggal na namin yung red meat. More on chicken breast, fish, tapos yung mga ganitong gulay. Ayan. Ngayon nag-bok choy, siguro mamaya, sayote. Yan, mga yan. Yan yung mga madalas kong kainin. Tapos, syempre, hindi mawawala yung cucumber kasi maganda siya sa kidney. And then, after naman nun, may mga snacks din naman ako. Like yung mga prutas. Piling prutas lang din kasi nga, hindi naman ko kailangan yung mga sobra-sobrang prutas at saka kahit ganun. So, apple, tapos peras, yun. Kasi kailangan bantayan din yung ibang mga, like yung sa potassium. Yung potassium ko naman is nag-normal na. So, ayan, kain tayo. So, I think, mga saswang, dito ko na nga i-end ang vlog na ito. And, sana ipag-pray nyo pa rin ako sa paggaling ko, sa mga magandang result na lalabas sa mga ginawang test sa akin. And sana is maganda din yung mga sasabihin ng doktor ko tomorrow sa follow-up check-up. And ayan, basta wala na sigurong or wala na sanang mga makapagpa-worry sa amin. So basta more on mga medications na lang. So ayan mga saswang, dito nga nag-end ng ating video. So thank you so much for watching this vlog. Bye!